So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. So, nandito na kami sa A-House and it's weekend. And marami akong liligpitin galing doon sa B-House ng mga laundries. And in fact, hindi ko pa nasalansan kagabi. Nandito yung mga laundries, nandito yung mga toiletries ko, tsaka yung mga clothes. And then these are also laundries. So hindi ko pa siya nasasalansan. And gagawin ko na siya ngayon. Isasalansan ko na yung mga labada. And I will make a laundry room tour. So ito yung aking pinagbihisan kahapon. And pagdating namin kagabi, nag-isip ako na matulog dito. So, nagpahinga ako at tinaas ko yung legs ko kasi ginawan ko itong bed ko ng taasan ng paa. So, ayan, naglagay ako ng mga pillows and all para elevated yan. Kasi nga, importante yung paa ko. Maitaas ko para hindi mamaga. So, pitpitin ko itong madumi. So, yan. Ang mga galing sa laundry basket ng asawa ko. And this one is for me. So, ito yung mga paplansyahin ko habang nagwawash ako ng damit and tutupiin. And then, these are my laundry containers. So, dito yung mga red. Dito yung mga light colors. Dito yung mga white colors. So, from here, lagay muna natin. Yung mga jeans, nilalagay ko siya sa black. Yung white. Dito sa white. So, ito, puro mga dark. Lalagay ko lang siya para manahimik na. And anyway, I still have lots of laundries doon sa maleta. So, ito yung mga bag. This is my diary and some things. So, ilalagay ko. And ito naman, hindi ko alam kung ano to. Oh, these are also laundries. So, ito siya. Mga ginamit ko doon. So, these are clothes. My robe. Ito yung mga huling ginamit ko. And this one, mga toiletries. So, ilalagay ko siya. Lagay ko muna siya dito sa banyo. So, nilalaan ko talaga yung day-to-day para sa labada. So, these are also laundries. Itatabi ko muna yung mga coats. Huhulihin ko na lang sila ng paglalaba. So, these are laundries. Patayan pala yung paglalaba ko for today's video.
So now, segregation ulit. Alam mo ba na laundry yung pinaka-paborito ko? Pero yung pagtutupi at saka pagpa-plancha, hindi ko yan paborito. Ayoko talagang nagtutupi at saka nagpa-plancha. Pero kailangan siyang gawin. Kasi kung di mo siya gagawin, tsaka, diba? Naalala ko sa Pilipinas, meron kang kinukuhang taga-plancha, diba? Tsaka taga-laba. Parang nung panahon na yun, 250 ata ang talent fee nila. Pero syempre dito kailangan ikaw maggagawa ng lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng iasa sa iba. And besides, kapag hindi maayos yung damit mo, magre-reflect siya sa pagkatao mo eh. Lalo na kapag yung meron kang asawa, pagkatapos yung damit ng asawa mo lukot-lukot o hindi maganda, diba? Ang sisi niya nandun sa asawa niyang babae. Kasi parang, anong ginagawa mo? Well, ewan ko kung gano'n ang tingin ng iba, pero ako kasi gano'n ako mag-judge ng very, very light. Very judgmental ako. So, ayokong isipin ng mga tao yun sa akin na kawawa naman yung asawa mo at lukot-lukot yung kanyang mga damit. Diba? Sa sobrang hate kong magtupi at magplancha noon, nung wala pa akong laundry room, talagang nakatambak yan doon sa working room ko doon sa kabilang side. And hindi ko alam kung paano ko ma-inspire yung sarili ko para magplancha. Kaya gumagawa ako ng magandang room or magandang area or bumibili ako ng kabayo or even magandang plancha para ma-inspire akong gawin yung trabaho. Kasi ayoko talaga siyang gawin. Kaya lang kailangan mo siyang gawin. Diba? So now na medyo okay na yung sistema ng mga kapaligiran dito, tsaka yung schedule ng trabaho ko, nakakapaglaba at plancha na ako ng maayos. So, hindi ko alam kung hanggang kailan, pero, well, matagal ko nang ginagawa yung ganitong way of doing my household chores. So, I hope I'm on the right track, no? Ayan yung mga black. Ito yung mga light colors. Ito yung mga white colors. So, nakalagay na siya dyan. Ilalagay ko na lang sila dito. So, yung white. Ayan yung white. Mga light colors. So, pinakapuno itong dark colors. So, this is my washing machine. And, after kong gamitin, nililinis ko yan. So, tinatanggal ko yung mga tubig, tsaka yung mga dirt na nandyan sa sulok-sulok. So, paikot yan. And then, nililinis ko itong salamin. Yan, pati dito. And then, just to leave it open para mag-air yung mga bagay-bagay sa loob. Tapos, I have here ito. Pinubuksan ko siya. Tapos, sinasalo ko siya ng dustpan. At nilalagay ko siya dito sa balde para ma-drain yung tubig na nanggaling dito, i-drain niya lahat. Kaya minsan, sabi nila kapag hindi ka nag-drain ng tubig dyan, mag-aamoy imburnal. So, it's very important na at least every 3 gamitan or every gamitan, i-drain mo yan. So, ibabalik na natin. And now,
ito yung lalagyanan ko ng sabon. Nililinis ko rin yan. So, dito mo ilalagay yung fabric conditioner, which I do not use kasi nakakasira ng kalikasan ang fabric conditioner. So, dito yung sabon. Tapos, dito yung pre-wash na kung ano man ang gusto mong ilagay. But, I don't use this anymore. So, nililinis ko rin yan. And then, pati dyan. So, ang ginagamit ko na lang yung cup. So, ito yung cup na ginagamit ko. Nilalagay ko dyan yung liquid. So, ito yung pang normal na na labada. Tapos, ito siya nire-refill ko siya nito. So, kapag yung produkto may ganito, ibig sabihin mura lang siya. So, para sa akin yung mga sabon, hindi kailangang mahal. Kasi, for example, kunwari ito, kunwari 2 piso. Pero yung may pangalan, papatak na siya ng 5 piso, di ba? Parang, for me, hindi naman siya practical. And besides, after mong gamitin yung damit, or pag gagamitin mo yung damit, maglalagay ka ng pabango, cologne, di ba? So, for me, hindi naman siya masyado talagang kailangan na mamahalin. Pananaw ko lang yon, parang against sa damdamin ko na bibili ako ng mamahalin na laundry or anything na sabong panlinis. Kasi ginawa naman yung sabon na yun para maging malinis, di ba? So, I guess, lahat ng ginagawa nilang panlinis, panglaba, ganyan, meron naman talaga siyang capability na malinis at maging maayos yung resulta ng gagawin mo. So, for me, hindi talaga siya kailangan ng mamahalin kasi para talagang sayang lang. So, ito naman, this one, parang Sunrocks. Sunrocks siya. Pero namili ako ng may flavor. So, it's lavender flavor. Parang sa Pilipinas, di ba, yung violet na Sunrocks. Alam nyo ba na yung violet na Sunrocks sa Pilipinas, palagi akong may ganyan galon-galon. Kasi yun yung ginagamit kong panglinis, tsaka panghugas ng pinggan. Hindi ako gumagamit ng Joy or anything dishwashing liquid sa Pilipinas kung hindi yung Sunrocks Violet. So ito, ginagamit ko naman to sa panglinis din at saka sa mga puti na mga damit. So, Javel means Sunrocks, parang ganyan. So, gustong-gusto ko yung amoy ng Sunrocks. Hindi ko alam kung bakit. Kapag may Sunrocks yung isang bagay, parang feeling ko ang linis-linis. Actually, lahat ng mga ginagamit natin nakaka-damage ng kalikasan. So, kailangan isipin natin din, syempre, yung maayos. So, since na-prepare ko na yung mga bagay-bagay, meron pa akong bedsheet doon sa maleta. So, ito muna yung uunahin kong laban. Itong bedsheets na to, ito yung galing sa bee house, diba? Nagpalit ako ng bedsheet. So, ayusin ko siya. Mag-start akong laban itong mga puting bedsheet. So, dapat yung mga malalaki muna yung uunahin ko para hindi siya bulky dito sa area.
So, nagwa-wash na siya. And, mga 1.5 hours siya. So, meron akong time maligo. And, maliligo ako and then magpa-plancha ako ng damit. So, I will see you later.